Nagluluksa ang mundo ng showbiz sa pagpanaw ng batikan, at multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez, o Ronald James Dulaca Gibbs sa totoong buhay, nito lamang linggo ng hapon, December 17, 2023. Siya ay 77 taong gulang na. Kinumpirma ng Quezon City Police District o QCPD, ang pagpanaw ng veteranong aktor. Sa ngayon, inaabangan pa ang mga detalyeng ihahayag ng kanyang pamilya. Hindi pa naman malinaw ang dahilan ng pagkamatay ng veteranong aktor, dahil hindi pa umano naglalabas ng opisyal na pahayag ang kanyang naulilang pamilya, na kinabibilangan ng kanyang misis na si Maria Fe Gibbs, at mga anak na sina Jano Gibbs at Melissa Gibbs. Importante ring igalang ang pagluluksa ng pamilya Gibbs, kaya nararapat lamang na huminto ang publiko sa paglalabas ng mga haka-haka tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Kaya naman, marami sa Katniel fans ang nalungkot sa balitang ito, nakasunod lang din ng usap-usapang paghihiwalay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Ronaldo, bumuhos ang pakikiramay sa Instagram account niya, mula sa mga taong humahanga sa kanya at hindi makapaniwala na wala na siya. Lolo Sir, ang nakasanayang tawag kay Ronaldo ng bagong henerasyon, dahil umano sa karakter na ginampanan niya sa Too Good to Be True, ang romantic comedy series ng Kapamilya Channel, na pinangungunahan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Napanood ito mula May 16, 2022 hanggang November 11, 2022. Huling napanood rin si Ronaldo sa Ikaw at Ako, ang pelikulang pinagbidahan nila ni Rian Ramos, Paulo Contis, at Boots Ansen Rodrigo, na ipinalabas sa mga sinehan, nito lamang December 6, 2023. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng entertainment press, na makapanayam si Ronaldo Valdez sa press conference ng Ikaw at Ako, na ginanap sa Viva Cafe noong November 29, 2023, 2 araw matapos ang kanyang ika-77 kaarawan noong ika-27 ng Nobyembre, dahil hindi siya dumalo. Halos 5 dekada na umano si Ronaldo sa showbiz industry ng bansa, na kung saan ay nakagawa na ito ng maraming pelikula at mga teleserye. Umusbong ang karera ni Ronaldo sa show business noong mid-1960s, matapos daw siyang madiskubre ni Dolphy, hanggang sa makilala siya bilang versatile actor, na kayang gampanan ang halos lahat ng klase ng roles, bida, kontrabida, at maging gay roles. Mula noon, naging parte na rin siya ng iba't ibang pelikula at TV series ng ABS-CBN, tulad ng pelikulang CD, The Mistress, 7 Sundays noong 2017, seryeng Los Bastardos noong 2018, at ang teleseryeng Ang Probinsyano, Kung Tayo'y Magkakalayo, Minsan Lang Kita Iibigin, 100 Days to Heaven, Ina, Kapatid, Anak, Ikaw Lamang, Magpahanggang Wakas, at marami pang iba. Huli siyang napanood sa telebisyon bilang Lolo Sir, sa seryeng Too Good to Be True, kasama sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, noong 2022. Mas kilala bilang Tito Ron ang veteranong aktor, sa kanyang mga kaibigan sa showbiz. Tumatak naman sa mga manunood ang kanyang karakter na Lolo Sir, na nagbigay daan din upang mas makilala siya ng mga kabataan ngayon. Sinuportahan pa ni Tito Ron si Catherine, sa premiere ng pelikula nito na A Very Good Girl, kasama si Dolly De Leon. Dumalo siya sa nasabing event gamit ang kanyang mobility scooter, ngunit wala itong nabanggit tungkol sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Nitong Nobyembre lamang, inanunsyo ng kanyang anak na isang comedy actor-singer na si Jano Gibbs, sa mismong kaarawan ng kanyang ama, na lalabas na ngayong Enero ang isang pelikula, na kung saan ay makakasama niya ang kanyang amang si Ronaldo. Si Jano mismo ang nagdirek sa naturang pelikula. Ang Senyore Buzz Team, ay nakikiramay para sa mga naulila at naiwang pamilya, mga kaibigan at mga nagmamahal kay Ronaldo Valdez, aka Lolo Sir. Uncle Willie, or Lolo Sir signing off. Diba? Lolo Sir signing off. Ligit ka, baby. And here it is, the time has come. Lolo Sir, here, signing over and out.
Yay! Done na! Now, Pip. Well, para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.